Sabihin, 12 hours and 50 minutes nagamit yung battery. Gamit natin yung rep natin na inverter. Tapos nakapagsaing pa tayo isang beses. Guys, meron tayong bagong battery. Ito yung sumisikat ngayon na LiFePO4 battery na mabibili ngayon sa Shopee o kaya sa Lazada. Marami nang nag-review nito. Binuksan nila yung loob. Maganda. Compact talaga yung loob niya. Maganda. Gagawin natin, i-unbox natin to. Tapos tignan natin kung anong karga niya. Kung lobat siya, i-charge muna natin. Tapos i-actual test natin sa mga appliances natin. Tignan natin kung tama yung capacity na makukuha natin base dun sa kanyang watt hour. I-unbox muna natin to. Yung mga naghahanap ng battery para sa solar, mas maganda talaga na lithium iron phosphate yung gagamitin nyo. Mas mahaba yung life cycle niya. Tsaka yung depth of discharge o yung DOD niya nasa 80%. Kasi yung mga gel type, lead acid, sa 50% lang ng karga yung recommended na gamitin doon. Di tulad ng mga lithium iron phosphate na battery, mas matagal magagamit. Ito yung kahon niya. May nakatatak na watt cycle. Tapos dito sa gilid, dito nakalagay yung mga specs niya. Sa kabila ganun din. Yan, watt cycle. Tapos wala. Kaya buksan na natin. Ang kasama niya sa package ay user manual. Meron siyang pampasikip. Ito yung ating battery. Labas natin. Ito yung ating battery, maliit lang. Ganda ng pagka-plastic niya. Tapos meron siyang kasamang screw. Ito. 4 na pirasong screw, tsaka may takip. Tapos itong battery natin, ito yung hawakan. Pero pwede niyo tanggalin yan. Tapos may taklob yung mismong terminal niya. Ito na yung ating battery. Ano lang siya, maliit lang siya. Ang sukat nito ay nasa 10 inches. Tapos yung taas niya 21 cm. 21 cm. Tapos yung lapad niya 17 cm. Yan. Para alam nyo kung tasya ba doon sa paglalagay nyo. Kaya sinukat natin yan. Tapos tignan natin. Meron akong voltmeter na merong percentage. Tignan natin kung ilang percent yung battery na dumating sa atin. Bali yan na 13.1 volt, 55%. Yan yung battery natin. Tignan natin kung tama ba. Ayan. 13.14. Yan. 13.1. Tama naman. Sabihin nasa 50% yung ating battery. Tanggalin muna natin ulit. Ito yung harap niya. Lagay dyan watt cycle. 12 volts, 100 Ah, LiFePO4. Dito sa kabila, wala. Dito sa kabila, watt cycle, 1280 watt hours, 12 volts, 100 Ah. Ito yung kanilang website. Dito yung email address nila. Tapos meron siyang QR code. Ayan nakalagay, register warranty. Tapos dito yung kanyang specs. Ang nakalagay dito ay SKU, tapos yan, model, 12 volts, 100 Ah, nominal voltage, 12.8, capacity, 100 Ah, energy, 1280 watt hours, date, 2025, 2025-0701, tapos yung kanilang manufacturer, Shenzhen, watt cycle power ko. Gagawin natin dahil 55% lang siya. I-charge muna natin. Bali yung website nila ay yung online shop nila sa Shopee at Lazada. Nagtitinda rin sila ng charger. Tapos meron din sila yung may Bluetooth na battery. Ayun yata yung mataas na variant. Gagawin natin, charge natin to sa ating solar setup. Tapos i-full charge lang natin siya. Hayaan natin mag-full charge. Ayan ang araw ngayon. Maliwalas naman, no? Ang oras natin ay 9:57 ng umaga. Ayan. Ito yung puno natin, pinutol na natin.
Dahil dalawa yung ating 40 ampere na solar charge controller, papatayin muna natin yung isa. Para saktong-sakto lang siya dito sa ating watt cycle. Gagawin natin, patayin muna natin lahat. Para maikabit natin. Bali, gagawin ko, tatanggalin ko muna yung luma nating battery. Tapos kakabit natin yung ating bago. Tanggalin muna natin to. Para yung watt cycle lang natin ang i-charge natin. Itong 100 Ah na battery, maganda na yan. Makakapag ano na kayo dyan ng appliances. Yung mabababang appliances lang ha. Siyempre, pagka kasi mataas, mabilis siya malolobat. Mas mababa kasi yung capacity. Pero tama-tama lang siya sa pang ilaw, pang electric fan, pang TV. Yan. Kasi kung meron kang 100 watts na TV, halimbawa, yung 100 watts mo na yon, magagamit mo na yun ng 10 oras. So, kasi yung battery natin 1280 watt hour. Pero syempre, hindi mo siya ilolobat ng sobra. Kaya pag halimbawa naka 100 watts yung TV mo, siguro magagamit mo siya mga 10 oras para dun sa 80% na DOD. Pero ang gagawin natin, kakargahan natin siya ng yung rep na ginagamit namin, tsaka magluto rin tayo sa rice cooker. Bali yan na, nakatanggal na yung battery natin. Dahil bitin to, gamitin natin tong aking battery cable. Palitan natin to. Dito lang natin kinabit para lang ma-charge, no. Saka maiksi kasi yung kable natin. Kung dito natin ilalagay, maiksi, di maabot. Ito na lang, okay na to. Ito kasi yung available natin na system, kaya dito na tayo mag-charge. Ito na yung ating battery. Abot naman, no. Ito yung screw na kasama. Tapos ito yung takip nya. Ganda yung kasama yung kompleto. Meron siyang lock washer. Kita natin. Tapos isang charge controller lang na 40 ampere yung ating gagamitin. Yung solar panel nito ay 550 watts. Buhayin natin to. Solar panel, buhayin natin. Ito yung amperahe ng charger. Sa 27 ampere. Tayo na lang natin ito ma-full charge. Ito yung kanyang user manual, 12 volt series. Yan. Nakalagay dito yung kanilang mga product. Meron silang 12 volts 50 ampere hour. Tapos merong 12 volts 100 ampere hour mini smart yun. May mga bluetooth yun. Makapal siya kasi meron siyang iba't ibang language. Tignan natin. Nakalagay dito yung dimension yun. Sinukat nga natin kanina. Nakalagay dito rated voltage 12.8 volts, standard charging voltage 14.6 plus minus 0.2. Tapos shipping voltage 12.8 to 13.5. Yun nga, tama yung ating nakuha. Shipping capacity 50%. Life cycle sa 80% DOD ay 6,000 cycle sa 80% ng DOD. Ibig sabihin yung DOD kasi, ang ibig sabihin nun, halimbawa 100% yung battery mo, magagamit mo siya hanggang mag 20%. Kasi pagka from full charge to 0%, sisira agad yung battery. Yung 6,000, tignan natin kung ilang years yon. Sabihin natin na araw-araw nagcha-charge. Yung 1 cycle na charge per day na natin. 6,000 divided by 365, abot siya ng 16 years. Ganda, no? Tagal, no? 16 years. Ayun yung sa manual niya, no? Tapos, nakalagay dito, series and parallel connection. Pwede siyang 4 na parallel, pwede siyang 4 na series. Max na yon, max na. Pero pwede rin siyang 4 na naka-series, tapos ipaparallel mo siya sa 4 na naka-series. Pwede rin yon. Ito yun, no? Pwede siyang 4 na parallel, 4 na series, yan. O kaya
4S4P, 4 series, 4 parallel. Tapos nakalagay na rin dito yung cable guide niya, yan. Kung anong gaano kataba yung kailangan yung gamitin. Tapos ang nakalagay dito sa BMS niya, ito yung sa BMS niya. Pero papakita ko rin sa screen. Sabi dito ay yung sa over discharge, pagka na-reach niya yung 10.8 volts, mamamatay na yung BMS. Pero ang kagandahan nito, yung BMS mabubuhay ulit siya sa loob ng 15 seconds. Kasi yung iba pagka na-discharge siya ng sobra, kailangan mong buhayin yung BMS. Ito, automatic na ito mabubuhay. Maganda siya. Tapos yung kapag ka mainit, yung battery, yung temperature ng battery sa 70 degrees Celsius, hindi siya magdi-discharge, hindi na siya gagana. Tapos sa charging naman, pagka uminit na siya ng 65 degrees Celsius, mamamatay din yung pag-charge sa kanya. Yung battery na yan ay nakalagay dito, waterproof grade, IP67. Kaya kalimitan ginagamit din siya sa boating, sa fishing, sa boat. Yung iba ginagamit din sa camper van, sa RV, solar energy storage, industrial battery. Ipa-flash ko rin sa screen natin yung wide application niya. Kagandahan nga nun, siya, waterproof, kaya ginagamit din siya sa pangingisda. Yan, mga ganun. Yun lang ang mahalaga doon. Kapag yung dumating yung battery sa inyo, ang kailangan nyo gawin, iscan nyo yung battery para makakuha kayo ng 5 years warranty. Okay na full charge na yung battery. Patayin muna natin yung solar panel. Check natin yung ating voltmeter. 100%. Patayin natin. Tapos, okay na to. Sasaksak natin yung ating rep tsaka yung ating rice cooker. Dito rin tayo magluluto. Gamitin natin yung ating inverter. Okay na full charge na natin to. Ang voltahe ngayon ng battery ay 13.6. Ayun talaga yung full charge ng battery, 13.6. Tignan natin to. 13.6, 100%. Gagawin natin, dahil wala tayong capacity tester, i-actual test na lang natin to sa ating appliances. Gagamit tayo nitong wattmeter, tsaka nitong inverter natin. Gagawin natin, lagyan natin ng battery cable papunta rito sa ating inverter para mabuhay yung ating inverter. Tapos itong wattmeter natin, saksak natin dito para makuha natin yung kung ilang watt hour yung makukuha natin. Kapag malapit siya dito sa 1 to 80, okay na yun kasi meron pa tong konsumo. Hindi natin alam kung ilan. Kung makakuha tayo ng 1 kilowatt pataas, maganda yung battery at totoo yung capacity niya. Kabit muna natin to. Positive. Kapit na natin dito sa inverter. Baka kasi magdikit yung positive negative yan. Tapos double check nyo kung mahigpit kasi pagka maluwag yan, pwede yan mag-init. Pag uminit, susunog yan. Ito sa negative. Okay na. Ayun lang yung setup natin, inverter. Ikabit din pala natin tong ating voltmeter. .6, 100%. Tapos buhayin natin yung ating inverter. Tingnan natin kung gagana. Yan, meron na. Tapos yung ating wattmeter, pag sinaksak mo yan at walang load, hindi gagana yung time yan. Tapos ang kukunin lang natin dyan, kaya yan, kilowatt hour. Basta makuha natin yung kilowatt hour, malapit siya dun sa 1280 watt hour. Goods na yun, yung battery nito. Papaganahin natin yung ating rep. Tapos dito rin tayo mag-rice cooker. Dalhin muna natin to doon sa may tabi ng refrigerator. Ito na yung extension natin. Saksak natin.
Tapos buhayin natin. Basta yung watt meter natin 00. Tapos saksak natin yung ating rep dito. Bali yan, nakasaksak na yung ating rep. Tapos ito yung ating watt meter. Kung papansin nyo, merong 1.4. Hindi pa napalo yung compressor nitong ating rep. Tapos yung ating oras, ayan, nag-ano na siya, nagbibilang na. Malalaman natin dito kung ilang oras natin nagamit yung battery. Kasi naka-time naman yan dyan. Kung hanggang pagka tumigil yung oras, ibig sabihin walang load yon. Kasi gagana lang siya kapag may watts na nababasa. Ayan, sa ngayon 1.4 pa rin. Dito tayo sa kilowatt hour. Pag naipon niya yung watts na nabasa nito, dito siya sa kilowatt hour pupunta. Magkakaroon ng value yan. Tapos kung ano yung ating nakuha, kung malapit siya sa 1280 watt hour, good sa goods yun. Tignan na lang natin kung gaano katagal siya magagamit. Ayan, gumana na yung compressor. Hintayin na lang natin, no? Ayan, 7 minutes pa lang lumipas. Ayan na, oh. Ang oras natin ay 5:44 ng hapon. Naka-generate na siya ng 277 watt hour. Yan, 5 oras na lumipas. Ang gagawin natin ngayon, sasaing tayo. Saksak natin. Tapos, ayan, nakasaksak na, no? Tingnan natin kung ilang watts yung ating magagamit. Ayan, buhayin natin. Ayan, nasa 446 watts. Saing tayo. Hintayin natin matapos yung saing. Okay, ang oras natin ngayon ay 6:07. Bumaba na ulit kasi naluto na. Luto na yung kanin natin. Tanggalin natin ang saksak. Tingnan natin kung ilang watt hour yung nadagdag. Naging 452 watt hour na. Kumbaga nakalahati na natin yung baterya natin, halos kalahati na. Ito yung ating voltmeter. Ayan, nakapagsaing na tayo. Nagana pa yung rep natin. 5 oras na nakalipas. Update na lang ulit natin sa susunod. Update lang, no? Alas 8 na ng gabi. Nagana pa rin yung ating baterya. Ayan, 13 volts. Ayan, nakapag-generate na yung baterya natin ng 615 watt hour. Ayan. Tapos balikan na lang natin bukas. Tingnan natin kung nagana pa. Hinakauwi lang natin galing sa trabaho, no? Ang oras natin ay 7:46. Tapos kung mapapansin nyo, wala na yung plug ng rep natin. Binalik na siya dun sa saksakan. Kasi nung nagpe-prepare ng almusal yung misis ko, kasi maaga silang nagising, papasok sa trabaho, tsaka yung mga bata. Sakto na namatay yung ating inverter. Tapos inabot na niya yung, ayun, nag 0 volts na siya. Nung namatay na yung inverter, tinanggal niya na agad yung saksak. Pero sabi niya nabuhay daw ulit yung battery. Ayan, tinagilid ko na para mas madali nating makita. Ayan, bali yung battery tumagal siya ng 12 hours and 50 minutes. Ito yung kilowatt hour na na-produce ng ating battery. Hindi siya maabot sa 1280 kasi yung ating inverter mismo, meron yung konsumo hindi naman nababasa ng ating watt meter. Ayan, ang kagandahan niyan, gumana pa siya ulit, no? Namatay siya, nasagad siya, pero nabuhay siya ulit. Patayin na natin. Sabihin, 12 hours and 50 minutes nagamit yung battery. Gamit natin yung rep natin na inverter, tapos nakapagsaing pa tayo isang beses. Pero kung gagamitin nyo tong battery na to, huwag nyo papaabuti ng 0 kasi iiksi yung life cycle niya. Dapat nang gagamitin nyo, yun nga, nasa manual na hanggang 80% lang ng battery. Sa'yo na hanggang 80% lang nung capacity ng battery yung dapat natin gamitin para humaba yung buhay niya. Paano ba ginagawa yon? Yung ibang solar charge controller, dun sa load niya,
pwede nyo iset yung low voltage disconnect. Ang sa akin, ang ginagawa ko, ang 20% ng battery na ganito, LiPo4, 12.8 yung nilalagay ko. Pero depende yon doon sa load mo. Kasi minsan malakas kumain, nasa 40% pa yung battery mo, o mga 13 volt. Pag sinaksakan mo siya ng malakas ang higop ng kuryente ng voltahe, talagang bababa yun. Baka mag-disconnect agad kahit na medyo mataas. Pwede nyo ring laruin kung ano yung load nyo. Ganon. Yung sa akin kasi ang nangyayari, maliit lang yung load namin sa gabi kasi nga halos clip pan lang tapos rep. Kaya halos sakto lang yun. Nalolobat yung battery ko sa 12.8. Mga 20% o mababa sa 20%, mga 17 minsan. O minsan nasa 23 pa, namamatay na siya. Yun, hindi pare-parehas. Ang kagandahan pati nito, yung BMS niya ay kusa na lang nabuhay. Ayun to, 10.6. Kusa na lang siya nabuhay. Tapos ito yung na-generate niya na energy. 1,100. Ayos naman tong battery. Wala tayong naging problema. Yung sa wire, hinahawakan natin, hindi naman siya mainit. Kasi nga, yung load nito ay mababa yung ating inverter na rep. Kaya tumagal din siya ng 12 hours and 50 minutes. Maganda tong battery na to. Kung naghahanap kayo ng battery, ay check nyo yung link dun sa description para i-check nyo sa Lazada o sa Shopee kung magkano. Okay to, maganda to. Ang maganda pa nito, may 5 years warranty pa to. Ayos.